Kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga politikong sangkot sa graft and corruption, malversation of public funds at plunder sa ilalim ng House Bill number 11211. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Para tuluyan ang mawakasan ang mga katiwalian, korupsyon at pandarambong sa gobyerno, itinutulak na sa Kamara ang pagpapataw ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad laban sa mga pampublikong opisyal na mapatutunayang nagkasala sa mga kasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Yan ay sa ilalim ng House Bill number 11211 ni Zamboanga City 1st District Representative Kimmer Olaso o Panukalang Death Penalty for Corruption Act. Ayon sa panukala, nananatiling isa sa pinakamatinding banta sa pag-unlad ng bansa ang korupsyon, kaya't kailangan na ng seryosong hakbang para masugpo ito. Sakaling maisabatas, sakop sa parusang death by firing squad ang lahat ng pampublikong opisyal, elected man o appointed, at isasama rin dito ang mga miyembro ng military at police forces. Sad to say that it's been growing. Sir, saglit lang, saglit. Ang ganda ng panukala mo, ha. Ako ganyan ang paniwala ko eh. Kahit ikaw ay pula, kahit ikaw ay dilaw, ha? Kahit kayo ay asul, ano pa man kayo. Pero pag gusto ko yung inyong mga ginagawa, yung mga inyong panukala, nako, suportahan ko yan. Ako, gusto ko yung ginagawa mo, firing squad. Kayo ba, pabor kayo sa firing squad dyan sa mga magnanakaw? Firing squad, as in P, mga PI kasi kayo. Di ba? Pabor kayo. Ako talaga pabor. Lagay nyo dyan sa comment section na. Pero, merong akong dagdag. Sino kayang nakakaalam? Pwede ba kaya ka naming ma-interview sa aming vlog dito sa Banateros? Sa aming programa sa SMNI. Ganun na rin. No? Kasi meron akong gustong idagdag. Pwede ba pati adik? Pati adik, pabor ba kayo? Kasi alam mo, salot parehas yan. Yang magnanakaw na politiko, yang korap na politiko, salot yan sa bansang Pilipinas, walang maidudulot na mabuti yan. Dapat yan pinapiring squad talaga. Hindi lang pwedeng death penalty na basta death penalty lang. Firing squad nang may karoon ng medyo kahihiyan. Hindi naman ito ay para sila ay bastusin, pero ito ay magsilbing leksyon sa mga korap. O isipin mo, nakakahiya yun. Nakakahiya sa pamilya mo, nakakahiya sa mundo, nakakahiya sa kapitbahay mo, nakakahiya sa kanegosyante mo. Pabor ako, dapat talaga firing squad. Sana maipasa to, no? And again, pangalawang salot, itong mga adik na politiko. Isama nyo na, pwede ba? Pwede. Request lang. Sana makarating tong request ko sa'yo. Damay na natin yung adik. Kasi walang gagawing mabuti tong mga adik. Di ba? Yung adik nga, na walang pera, grabe ang pansasamantala sa taong bayan. Grabe ang nagiging perwisyo sa Pilipinas. Yung pa kayang adik na nasa posisyon, yung adik na mayaman, ang sakit sa ulo niyan. Ang laking problema nating mga Pilipino dyan. Hindi po pwede na ikaw ay opisyal, adik ka. Hindi po pwede na ikaw ay, halimbawa lang to, senador, adik ka. O kaya presidente, o kaya vice president, o kaya pulis, o kaya sundalo na adik. Hindi talaga po pwede. So pwede ba isama nyo na yung mga adik dyan? Nang malintikan nitong mga ito, ha? Pakiusap lang po. Isali nyo. Pero tanungin ko rin kayo. Kayo ba pabor sa firing squad dito sa mga korap or korap at adik? Lagay nyo na rin kung korap at adik. Kung ano mas gusto nyo, ha? Kaya sabi ko, we should do this because to give a lesson. Alam nyo, pag nasampulan lang to ng isa, I really believe that this will put a stop on it. Yun. Exactly. Yan yung sinabi ko. Alam nyo, ang problema sa Pilipinas, ba? Pansinin nyo,
Meron akong nakitang video dyan sa China. Iniwan yung bisikleta, binalikan, andun pa rin. Sa Japan, ganun din. Iwan mo lang yung bisikleta mo, andyan. Sa Hong Kong, ganun din. Bakit sumusunod naman yung mga Pilipino? Bakit sa Pilipinas, hindi mo pa naiiwan yung bisikleta mo, nawawala na? Malambot kasi yung batas natin. Dapat ba sampulan yung mga pistiho na yan? Hindi, kasi alam nyo, hindi na ubre. Diba? Una, inalis pa nga yung death penalty. Oh, kaya itong mga ito, alam mo kaya ako pabor dito. Kasi may nagsabi sa akin, Coach Oli, medyo mahirap kasi yung death penalty dahil mahina yung justice system natin. Ang problema, maraming napapagbintangang maliliit dahil walang abogado, dahil mahirap, dahil mangmang. So kahit wala silang kasalanan, nakukulong. Kawawa naman kung mamamatay ng inosente. I agree. Kaya nga, para lang sa mga politiko. Ibig sabihin, pag ang politiko na patunayan mong korap, magnanakaw at adik, malaking bagay po yun. Bakit? May pang-abogado yan. May power yan. Kayang ipagtanggol ang sarili. Di ba? So, ibig sabihin, pag convicted na politiko, gaya ni Franz Castro, ibig sabihin, legit. Politiko ka na. Nasa panig ka pa ni BBM, nasa panig ka pa ni Tamba, tapos napatunayan ka nga child abuser. Ibig sabihin, totoo at walang kakupas-kupas, walang kakurap-kurap na kasinungalingan. 'Di ba? So hindi magagamit yung hindi inosente 'yan. Ano lang 'yan, kawawa. Hindi po pwede. Sa politiko lang ito, sa politiko. Sa pulis, medyo ano pa ako At saka sa sundalo, no? Siguro pwede na yung death penalty pero wag ng firing squad. Dito na lang sa mga politiko. Kasi sabi nga, much is given, much is required. Nabigyan ka ng kapangyarihan, dapat naman, wag mong gamitin sa kalokohan. Nabigyan ka ng kapangyarihan para tulungan mo yung mga maliliit na tao. Tapos anong ginagawa mo? Ninanakawan mo. Diba? Dapat ikaw ay nagtuturo ng magandang halimbawa. Number 1 kang adik. Anong ituturo mo sa bansang Pilipinas? Di wala. Nga. Mahirap po yung ganon. Kasi, pag inisip-isip po natin, ang sakit pong nakawan. Diba? Tingnan mo to. Halimbawa, ikaw ay mayaman. Nakatira ka sa penthouse. Pag bumiyahe ka, hindi business class, hindi first class, private jet. Nakakapasyal ka sa ibang bansa, iba't ibang bansa. Ang dami mong bahay. Tapos, meron kang kapitbahay na hindi malaman, kakakain pa lang, hindi nila alam saan kukuhanin yung susunod na kakainin nila. Isipin mo, ako yun. Halimbawa, ako yun, ako yung mayaman. Kayo, kayo, kunwari lang. Hindi hindi po ito. Kayo, nanonood. Halimbawa lang ito, mahirap kayo. Wala na nga kayong makain. Kawawa yung mga alak ninyo. Yung iba maliliit pa, yung iba sanggol pa, walang pambili ng gatas. Tapos akong mayaman, nanakawan pa kita. 'Di ba? Wala ka na nga makain. Ako nga, sagad-sagad sa buto na yung kayamanan ko. Halimbawa lang po, baka ito ng mga nanakawan ko pa kayo. Di ba kung di ka tarantadong kabastusan talaga yung ginagawa na yan? Di ba? Sobrang kabastusan yun. Sobrang kagreedy mo na.
Kaya dapat itong politiko talagang pinapiring squad yan. Walang dangal tong mga ito na ikay napakayaman mo na. Bilyon, may trilyon ka. Hindi ko na alam kung ilan pa yung pera mo dyan. Nanakawa mo pa yung mga mahihirap. Mahiya kayo sa balat ninyo. Dapat sa inyo talaga pinapiring squad. Titigil to kagad. Ang iba pang mambabatas, ano naman kaya ang reaksyon sa panukalang ito? Dapat po siguro pag-aralan din maigi yung mga ganyang bill. Kasi At apagkatao. Atakot sa death penalty. Sir, nagtatanong lang ha. Huwag ka magagalit. Baka ikaw ba unang mabiktima niyang firing squad? Ang sakit, Kuya Eddie. may mga similar bills na rin po na na-file from before. Magpapalusot pa, meron pa rin na bills na na-file before. Oh, hindi na For kailangan. me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Hindi. Huwag kang gumaganon. Huwag kang kunwari para sa taong bayan. Sa politiko naman yung death penalty. Hindi naman sa mga... Alam mo, ilan lang ba ang politiko? Porsyento, baka 1% lang, wala pa. Sa buong Pilipinas. Naka. Sige, dapat harangin mo kung gusto mo. Para doon sa mga maliliit na ating mga kababayan. Pabor ako dyan. Samahan pa kita, tulungan kita i-promote dyan. Huwag din penalty para dun sa mga maliliit, kawawa naman. Mas maraming napagbibintangan lang. Pero sa politiko, huwag ka na magpalusot, Brad! Huwag kami. Lokohin nyo yung mga gutom na vloggers, huwag kami. Lokohin yung mga vloggers na bayaran. Hindi kami. Huwag kami. Nagdadabog ka, Kotsoli. Hindi. Hindi nyo ba feel? Sobrang tuwa ko dyan sa firing squad. Although sa tingin ko, medyo mahihirapan yan makapasa. Alam nyo kung bakit? Sila mabibiktiman yan eh. Di ba? Sila madadali niyan. So, alanganin. Sa tingin ko hindi mapapasa. Pero natutuwa ako na hindi ito mapasa yung maunti-unti lang. And who knows? Someday. Di ba? Who knows? Alam mo, tumatak to sa utak ko. Paalala nyo sa akin, ha? Paalala nyo sa akin kasi pag nagkikita kami ni PRRD o ni BP Sara, nilalabas naman namin sa Facebook. Kung nakalimutan ko, remind nyo ko, Kotsoli. Meron kaming i-remind sa'yo. Ito yon. Ibubulong ko kay PRRD. O kay BP Sara. Ituloy itong firing squad sa mga politiko. Payag ako dyan. May dapat talaga yan. So, hindi man matupad ngayon, malay natin. Kasi definitely, I know, you know, we all know BP Sara will be the next president. That's for a fact. Totoo yan. So, dapat mabulungan natin. Vice President. BP Sara. Sana matulungan mo maipasa sa itong mga buhaya. Itong mga magnanakaw na ito na nagtatago sa pangalang ayuda, ma-firing squad. Ang saya-saya na bubulong-bulong lang ako. Parang akong Hindi ko naman sinasabing susundin ako kasi wala naman akong political strength para sundin nila. Importante, nagawa ko yung party ko. Bumulong. Tama naman yung binubulong ko. Kaysa naman yung mga congressman bumubulong-bulong. Wala ba tayong proyekto dyan? Boss, wala ba tayong proyekto dyan? Sino ba ang gusto mong birahin namin?
Ha? Bibirahin namin. May boss! Boss! Wala ba tayong kasunduan dyan? Di ba? Pangit yung ganung bulong. Boss! Master, amo! Wala daw baril pumasok sa KOJC. Sabihin mo. Mahirap yung bulong-bulong na gano'n. Bulong ng demonyo yun. But at least yung binubulong ko, ikakabuti. Maniwala kayo, ikakabuti ng bansang Pilipinas. Kahit 1, 2, 3 lang ang may firing squad, matatapos ang problema ng Pilipinas unti-unti. Dahil madadala ang mga magnanakaw. Di ba? Tama ba o tama-tama? Yan lang naman talaga problema ng Pilipinas eh. Magnanakaw at adik. Pambira. Pag sinama mo pa yan sa iisang tao, adik na, magnanakaw pa, tapos tayo dyan. Mahirap yan. Talaga ako. Well, nag-file din ako ng bill to reimpose the death penalty for certain heinous crimes. Plunder is the most logical crime to be... Wag ka na, ang dami pang sinasabi. Suportahan mo na lang yung firing squad. Ayos na yun. Tatakot ka ba? Hindi, ako'y nagtatanong lang, ha? Natatakot ka ma-firing squad? Tanong lang naman. Wala naman tayong di ba? Pwede mo rin namang sabihin, I invoke against self-incrimination. Pwede. Basta nagtanong ako sa'yo. Mapa-firing squad ka ba, barbers? Tanong lang naman. Kung sakaling maging batas, tanong lang. Pwede mo sagutin kung ayaw mo. O hindi mo sagutin kung ayaw mo. Ikaw ba involved sa droga? At ilang mga kamag-anak mo? Tanong lang. Wala namang masama magtanong. Kung ayaw mong sagutin, di sabihin mo rin, I invoke my right to self-incrimination. Di tapos. Tama? Sige. Included in the imposition of the penalty of death, no? Kaya kasi may clear benefit doon sa player o doon sa actor, and of course I think it is... Dami mong sinasabi. Suportahan nyo na lang. Di ba? Bakit kayo nagtulong-tulong kayo para banatan si Sarah? Ba't hindi kayo ngayon magtulong-tulong para maipasa yung batas na yan? Ang dami mong dak-dak. Susuporta o hindi? Ganun lang naman. Yan lang naman ang kailangan dito sa mga mambabatas na ito eh. Gagawin nyo bang batas o hindi? Pipirma ka ba o hindi? Hindi dami pang dinakdak. Baka nag-aantay ng alam nyo na. Para sa pirma. Kaya nga hindi na umusad yung impeachment no? Nagbuka kayong tanga pare-parehas. Panayang gisan nyo kay BP Sara, walang nangyayari sa inyo. Nakaw. Tinamaan ng lintik. Serious step to really send a signal that corruption should not be taken lightly. Bagamat ilang buwan na lang ang nalalabi sa 19th Congress, umaasa ang principal author ng panukala na makalulusot pa rin ito. Ako personally, hindi ko siya kilala ha. Pakilala nyo sa akin at sana ma-interview natin to. At gusto ko itong ginagawa nito. Hindi ko alam. Kung ito'y pink, okay lang, walang problema. Wala namang problema sa akin kung ano kulay mo eh. Kung pink ka, dilaw ka. Basta wag ka lang epal. Maganda to, maganda. Ngayon, kung epal siya, basta maipasa niya yan, walang problema rin sa akin. Kahit best friend pa siya ni Trillanes. Pag naipasa mo yung batas na yan, saludo ko sa'yo. Hindi, kayo. Ako honestly, hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung anong kulay nito. Pero kayo, susuportahan nyo ba itong mama? Kung sakali, maipasa niya yung batas na yun. Ako I will guarantee you, kalahati ng problema ng Pilipinas
matatapos pag naipasa yung batas nitong firing squad? Isa lang ang masampulan. Live! Diyan lahat ng vloggers naka-live, oh. Pambi. Diyan yung media. Pag hindi tuminuyang mga yan, yung mga buhaya na yan, na walang kabusugan sa pagnanakaw, walang kabusugan, akalain mo, bigla ko tuloy naalala, pasensya na po ah. Naalala ko yung itong mga nangaagaw ng asawa na may asawa, itong nangaagaw ng mga lupa, itong nangaagaw ng mga ari-arian, negosyo. Sa politiko, marami din yun, yung nangaagaw ng yung credit grabber. Dami niyan. Pero mas nakakahiya to. Nanakawan mo, maliliit. Mahihirap, wala nang makain. Nanakawan pa ng mayaman. Kadiri kayo. Kadiri. Kaya't hiling niya, sana'y suportahan ito ng kanyang mga kasamahan at maging ng Malacanang. Yun lang naman ang tapos na yun. Dami pang sinabi ni Barbers. Yun lang, suportahan. O, ikaw, Marcos, kaya mo bang suportahan to? Yun ang problema eh. Sino nagpapasa ng batas? Saan ba galing ang magnanakaw? Diba? Paulit-ulit ang problema natin. Dahil ang batas natin walang pangil sa mga magnanakaw na politiko. Dahil sila rin ang gagawa. May immunity pa nga sila eh. Diba? Pambira, oh.